So ano nga ba talaga, stock or aftermarket na exhaust? Alam nyo mga kaibigan, yan ay isang debate na hanggang sa ngayon hindi talaga matapos-tapos. Okay, sige, mahimayin natin. Magkaroon tayo ng comparison dito mga bros. Alam nyo, sa nakalipas na 2 dekada, ang mga exhaust system or yung mga tambucho ng ating motor ay nakaranas ng makabuluhang pagbabago or mga innovation. Siguro sabihin na natin mga 20 or 30 years na mga taon na nakaraan. Hindi talaga ganun kalaki ang atensyon na binibigay nito mga maker ng motorsiklo sa ating exhaust system. Sa katunayan, itong mga exhaust system or tambucho noong unang panahon ay kumbaga hindi talaga pinag-iisipan. Pero kung ikukumpara mo ngayon, about 60% ay nakatuon ng lahat ng iyon sa R&D or Research and Development kung paano nga ba mapapabuti ang isang exhaust system na aakma sa kaniyang makina. Kaya naman sa video ito, talakayin natin kung bakit siguro mas mainam na mag-stock exhaust na lang kaysa aftermarket exhaust. Unang-una ang pagiging akma ng kanyang performance sa kanyang makina. Ang stock exhaust ng isang motorsiklo mga kaibigan ay kalimitang dinidisenyo upang magbigay ng balancing performance. Mapa-acceleration man, speed, fuel consumption, bali lahat-lahat na dapat aangkop sa lahat ng aspeto ng paggamit. So itong mga maker ng motorsiklo ngayon ay nagsasagawa sila ng mga malalalim na pagsasaliksik upang matiyak na ang stock exhaust ay nagbibigay talaga ng kumbaga optimal or balanse na lakas, tunog, efficiency sa fuel. Basically overall ang performance talaga ng motorsiklo. Sa kabilang banda naman kung ikukumpara natin sa mga aftermarket na exhaust system ay maaaring magbigay din ng mas mataas na performance, ngunit maraming kailangang baguhin sa ating motorsiklo, hindi lang sa ECU. Marami kang papalitan ng mga parts. At mostly itong mga aftermarket mga kaibigan ay nakatuon lang usually sa iisang aspeto, isa o dalawang aspeto lang tulad na lamang ng tunog, di naman kaya yung power. Pero kung power ang pag-uusapan, once again kailangan mo nang magpalit ng hindi na yung stock ECU. Kailangan talaga nating magpalit din ng mga aftermarket na ECU. Pangalawa naman mga kaibigan ay yung alituntunin sa ating emission standards. Alam nyo, isang napakamahalagang aspeto yan. Nakaraniwang nalalampasan ng mga aftermarket exhaust system ang pagsunod sa emission standards. Kasi itong mga stock exhaust system natin, design na talaga sila upang matugunan ng mahigpit na regulasyon na itinakda ng mga gobyerno kahit saan gobyerno ka pa magpunta. Sa kabilang banda naman ng mga aftermarket exhaust system, lalong-lalo na yung mga hindi talaga original, ay maaaring hindi ito sumunod sa mga pamantayan ng emisyon. Kasi usually itong aftermarket ng mga exhaust system, mapa-original man yan, ay dinisenyo lang naman talaga mostly sa mga karera-karera. Kasi sa racetrack, wala namang mga emission standard or kahit ano pa mga standard government rules dyan. Kasi sa racetrack, ang importante dyan ay kung sino yung pinakamabilis at kung sinong motor yung may pinakamagandang performance. Walang government rules dyan. Pero kung gagamitin mo yan sa street, no, yung mga aftermarket na exhaust, maaring ito ay magdulot ng mga legal na issue. At hindi lang yan, no, maaari din yung mag-contribute sa antas ng polusyon sa ating kapaligiran. Susunod na paksa naman ay ang safety at ang reliability. Kadalasan nitong mga stock exhaust system natin ay di hamak na mas matibay at maaasahan ito dahil sa mahigpit at paulit-ulit na trial na ginagawa nitong mga maker ng motorsiklo ngayon. Sinisigurado nila ito, of course, para naman pumantay sa kalidad ng kanilang mga produkto. Pati nga si Skygo ngayon, 'di ba, yung KPV 150 na motor nila, ang sabi ng kanilang marketing head ay dumaan muna ito sa isang mabusising trial na di umano yung maabot ng halos 1 taon para lang yan sa isang unit ng motorsiklo, ang KPV. Samantalang sa kabilang banda naman itong mga aftermarket na exhaust system or tambucho, hindi naman lahat pero para itong kumbaga China lang, no? Hindi nila alintana yung quality, ang kanilang alintana ay ang quantity. Kasi ito yung mga kalimitang kino-commercialize. Kumbaga itong mga maker ng mga aftermarket na exhaust, nagpro-produce sila nito ng marami. Commercialize nga di ba nakafocus yun sa profit, hindi na yung mga quality, safety at kahit ano pa dyan. At susunod naman ay ang warranty mga kaibigan, di ba? Usually kapag bumibili ka ng bagong motor ay kasama na dyan yung warranty. Ito yung nag-i-ensure na kapag may sira o kahit anumang sira sa motorsiklo mo ay seserbisyuhan yan ng mga crew ng dealership mo. Pero sa libreng serbisyo, provided na nasa warranty period pa kayo mga bro. Pero kapag nag-aftermarket kayo, may ibang mga dealership na okay lang. Pero most of the time, ito mga dealers, kapag nalaman nila na nag-aftermarket exhaust ka, abay automatic kiss. Ibig sabihin, void na kaagad yung warranty mo. Kahit pa ididebate ng iba, physical lang naman yan. Pero hindi. Kasi isang napakamahalagang aspeto ng makina ang binabago mo kapag nagpalit ka ng aftermarket na exhaust. At hindi lang yung warranty ang dapat ikabahala mo. Dapat ka ring mangamba sa mga future na ipapaayos sa motorsiklo mo.
Lalong-lalo pa dito sa Pinas, no, na napaka-common magpalit ng aftermarket exhaust, yun lang, wala nang ibang papalitan. Ngayon ito mga fuel-injected na mga motorsiklo ay para ma-meet yung optimal performance ng motor sa bago mong exhaust system, kailangan mo magpalit ng mga aftermarket na ECU. Ngayon, most of the time sa atin dito sa Pinas, hindi yan natutugunan. And in effect, ang pinaka-common talaga na nangyayari ay tukod at loss of compression. Isang napakahabang diskusyon na naman kung ano yung loss compression at tukod na yan. Basta isa yung malaking sira sa ating makina na kapag hindi maagapan, abay, talaga nga namang maghihingalo ang bulsa mo dyan. At susunod na paksa naman ay ang tunog. Karamihan sa atin dito sa Pinas, at guilty ako dyan ha, marami sa atin pinipili nating mag-aftermarket exhaust system upang makuha natin ang mga mas sporty or mga agresibong tunog. At minsan, dahil nga sa kagustuhan nating makamiti ang mga sporty na tunog na yan, abay, nanineglect na natin yung mga ordinansa or mga regulasyon ng ating gobyerno patungkol sa mga aftermarket na tunog. So kagaya ng sinabi ko kanina, maaaring ito ay magdala sa atin ng mga legal na mga implikasyon kapag may na-violate tayo ng mga ordinansa ng mga syudad na ating mga nadadaanan. Sa kabilang banda naman, kapag stuck ka lang, abay, chill ka lang, chill. Kasi dinisenyo naman talaga itong mga stock na tambucho pang magbigay ng isang tunog na hindi lamang kaaya-aya, ngunit hindi rin nagdudulot ng mga ingay na maaaring makaabala ng iyong mga natutulog na mga neighborhood. At ang susunod naman natin pag-uusapan ay ang innovation o ang pag-keep up sa teknolohiya. Okay, babalik ulit tayo sa nakaraan. Kapag pag-uusapan natin ng mga 20-30 years ago ng mga motor, hindi ko naman talaga sinasabi na lahat ng mga motor na gawa nung 30 years ago ay hindi talaga pinag-isipan ng exhaust ha. Kasi may mga brand naman talaga na in fairness sa kanila noon pa man ay talaga namang meron na silang R&D, especially yung mga mamahalin ng mga brand. Meron na silang mga research and development noon pa sa kanilang mga exhaust system sa kanilang motorsiklo. Pero mostly talaga kung pag-usapan natin yung mga maliliit lang na mga brand, abay parang hindi na talaga nila pinag-iisipan at all. Parang mostly nakapokus lang sila noon sa design ng tambucho. Yun lang. Hindi kagaya ngayon na meron na tayong tinatawag na mga integrated exhaust system sa mga modernong motorsiklo. Kasi nung mga nakaraang dekada, mostly sa mga motor ay hindi naman talaga nagtataglay ng mga advanced na teknolohiya na kagaya nito ng mga catalytic converters na makikita natin sa loob ng tambucho ng mga bagong motorsiklo ngayon. So example lang yung catalytic converter na yan, no? Marami pang iba na meron na ngayon ang mga stock exhaust system natin na wala sa mga aftermarket na exhaust. At itong mga small parts na ito sa loob ng ating mga stock na mga tambucho, ito yung mga nag-aambag talaga sa husay ng performance, fuel efficiency, at lalong-lalo na yung pagsunod sa emission standards, no? At saka mga ordinansa sa mga syudad natin. Ngayon, bilang isang konklusyon, saan nga ba ako? Well, halata naman dito sa video yung bias ko, no? Of course, hindi naman kasi ako karirista, kaya doon ako sa stock. Nakapag aftermarket exhaust man tayo dito, pero yun na yun, minsan lang yun, no? Hindi ko nga sure kung babalik pa ako doon. Kasi unang-una nga, hindi ako karirista, at pangalawa, wala na akong further budget pa, no, na mag-spend or gagasta pa para sa ibang mga parts, katulad na lamang ng mga aftermarket din na ECU, kasi classmate yung dalawa. Pero kung ikaw yung type ng tao na can afford naman, no, wala namang problema. Kasi nga, modernong panahon na tayo ngayon, kahit yung mga aftermarket na exhaust, mayroon na din yung mga integrated exhaust system or mga integrated parts sa loob niyan. Yun nga lang, yung classmate niyan is kailangan mo talagang gagasta para masagad yung performance ng motorsiklo mo. Pero para sa atin na hindi naman talaga karirista, yung mga ordinaryong mamamayan lang, no, yung mga tipong can't afford o yung mga bitin-bitin pa sa budget nga ng parts, abay, stock is good muna sa ngayon. Kasi bukod sa hindi mo na nalalabag yung ingay na ordinansya ng iyong syudad, abay hindi ka pa nakaka-contribute sa polusyon.